Ako si Chen Mo. Sa nakaraang buhay ko, nanalo ako ng 10 milyon sa loterya. Pero pinagtulungan ako ng asawa ko at ng matalik kong kaibigan para i-frame ako. Nire-report nila ako sa kasong prostitusyon. Pagkatapos kong makulong ng 15 araw, kinuha ng 2 taksil na yun ang premyo ko. Tumakas sila palayo, pati ang mga magulang ko, pinatay nila. 10 milyon. Nanalo si Chen Mo. Totoo bang nanalo ka ng 10 milyon? Hobby, mayaman na tayo. Akin na ang tiket. Itatago ko para sa'yo. Sa nakaraang buhay ko, ninakaw nyo ang tiket ko. Ngayon, hindi na ako magpapakatanga. Pipikturan ko muna. Baka mawala eh. Oo nga, pikturan mo muna. Hobby, wag muna nating sabihin kina Nay at Tay. Baka mabigla sila kapag nalaman nila agad. Sige, susundin kita. Maghihilamos lang ako para kumalma. Hello. Pinalitan ko na ng peke ang totoong tiket. Tingnan natin kung ano pang kalokohan ang gagawin nyo. Hobby, sasamahan kitang kunin ang premyo bukas. Sige. Napakagandang balita nito. Tawagin natin si Kiming para kumain. Tawagin si Kiming. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Sige, tatawagan ko siya. Bro, 10 milyon yan ah. Napakaswerte mo naman. Hahaha, Kiming, mayaman na ako, hindi kita makakalimutan. Tunay na kaibigan talaga. Masyadong biglaan ngayong gabi. Bukas ng gabi, magpapabok ako sa KTV. Mag-celebrate tayo ng bongga. KTV, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala, basta mag-enjoy ka lang. Sige. Uminom muna tayo ngayon. Advance celebration. Bukas tayo magpakalasing. Hehe, bukas tayo magpapakasaya. Maliligo muna ako. Sige, ako na magliligpit. Nasa akin ang 10 milyong tiket. Bukas ng gabi, makukulong siya. Kukunin natin ang premyo sa makalawa. Sinasabi mong may magse-set up sa'yo sa KTV ngayong gabi. Oo. May ebidensya ka ba? Wala pa sa ngayon. Kaya ka lumapit sa akin para tulungan kitang hulihin sila sa akto. Gusto kong sila mismo ang mag-booking sa sarili nila. Sino ang nag-book ng kwarto? Sino ang umorder ng alak? Sino ang tumawag ng tao? Sino ang nagbayad? Sino ang tumawag sa pulis? Lahat ng ito, kailangang may record. Naiintindihan ko. At saka, hindi ka pwedeng uminom ng totoo. Tubig ang nasa loob. Mas kalmado ka kaysa sa inaasahan ko. Room 808, tama ba? Oo. Oo. Bro, walang uuwi ng hindi lasing ngayong gabi. Sige, walang uuwi ng hindi lasing. Kompleto na po, enjoy. Upo, mag-usap tayo ng masinsinan ngayong gabi. Bro, nanalo ka ng pera, kailangan mong ubusin to. Ang sarap, isa pa. Sige ah, ang galing mong uminom ngayon, masaya ka. Kuya Joe, 808. Pumasok ka at tumabi sa kanya. Maging malambing ka lang. Gets ko. Boss, lasing ka na. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba ikaw ang nagpapunta sa akin dito? Gusto kong i-report na may illegal na transaksyon sa Jinhai KTV Room 808.
Siya yun, napansin ko na kanina na may mali. Siya ang nagpapunta sa akin. Bro, ayaw ko rin sanang mangyari to. Pero hindi kita pwedeng pagtakpan. Shenmo, nanalo ka lang sa loto, ganito ka na, makatarungan ba yan sa akin? Hindi ako uminom. At wala rin akong tinawag na kahit sino, uminom ka ng kalahating bote ng alak. Edi ay check nyo. Alcohol test, 0. Imposible. Pwede nyo ring i-check ang bote. Bago ako pumunta, pinapalitan ko na sa waiter ng tubig ang lahat ng alak. Pinaghandaan ko talaga tong gagawin mo. Mineral water to. I-check nyo ang booking at payment records ng kwarto. Sino ka ba? Abogado. Si Mr. Joe ang nag-book ng room 808. Si Mr. Joe din ang nagbayad ng mga inumin. Siya ang nagbigay sa akin ng red envelope para pumasok at tumabi sa taong to. Ikaw ang nagplano nito. Ikaw ang tumawag sa mga tao. Ikaw din ang tumawag sa pulis. Sinubukan mo akong i-set up. Ikaw mismo ang tumawag sa pulis. Hubby, takot na takot ako. Hindi ko talaga alam na gagawin to ni Kiming. HMPH. Umuwi muna tayo. Nasaan ang tiket? Ang gulo rito, gusto mo bang itago ko para sa'yo? Hindi ba nasa'yo? Natakot akong mawala. Kaya itinago ko muna. Mabuti kung ganun. Ayos ka lang ba? Ayos lang sa ngayon. Pero palpak ang plano natin ngayong gabi. Nasa akin pa rin ang tiket. Basta totoo ang tiket, wala lang yung konting kahihiyan. I-claim natin ang premyo bukas ng umaga. Kapag nakuha mo na ang pera, makipag-divorce ka na agad. Hindi mo na kailangang sabihin. Kakaiba si Chen mo ngayon. Swerte lang siya. Nasa atin ang totoong tiket, hindi na siya makakabawi. Hindi kaya masyado tayong nagmamadali, mas delikado kapag pinatagal pa natin. Sandali lang po. Kapag nakuha mo na ang pera, ay transfer mo muna sa akin ang 3 milyon. Bakit ikaw ang unang kukuha? Kung wala ako, makukuha mo ba ang tiket? Pasensya na, hindi nanalo ang tiket na to. Tiningnan mo ba ng maayos? Mali ng isang numero. Imposible, yung nasa mesa ang kinuha ko. Nagnakaw ka ng pekeng tiket. Sigurado akong yun ang kinuha ko. Nasa kay Chen mo pa rin ang totoong tiket. O baka nasa mga magulang niya. Pinagkakatiwalaan niya ng husto ang mga magulang niya. Hanapin natin. Tay, wag muna kayong lumabas ni nanay ngayon. Papunta na ako. Xiaomo, bakit nandito ka sa ganitong oras? Nako, anong nangyari? Nay. Kunin niyo ang mga ID niyo at sumama kayo sa akin. Anong nangyari? Anong problema? May nagmamanman sa inyo. Sino? Huwag na muna kayong magtanong, magtiwala kayo sa akin. Mrs., makinig na lang tayo sa anak natin. Sigurado ka bang pupunta sila? Kapag hindi nila nahanap ang totoong tiket, pupunta sila rito. Pwede tayong magkabit ng CCTV sa bahay. Huwag lang sa kwarto at sa mga pribadong lugar. Sa may pintuan ng sala, sapat na sa pasilyo. Sapat na ba yan para makuhanan silang naghahalungkat? Sapat na. Nay, Tay, nandyan ba kayo?
Suman, hinahanap mo ba ang mga biyenan mo? Pinakuha nila sa akin ang mga dokumento. Hindi ko naman sila matawagan. E di hintayin mo na lang sila. Tita, kukunin ko lang po ito. Mabilis lang. Hindi yata tama yan. Kapag nakuha natin ang pera, kahit 10 pinto pa ang ipalit natin. Hanapin mo sa mga drawer, cabinet, at ilalim ng kama. CCTV camera. Bakit may CCTV dito? Matagal na tayong pinaghahandaan ni Chenmo. Ibig sabihin, nakuhanan ng paghahalongkat natin kanina. Manahimik ka. Ayos na ba kapag sinira natin to? Basta wala sa kanya ang orihinal na kopya. Sabihin na lang natin na bumalik tayo para kumuha ng gamit. Pero bahay to ng mga magulang niya. Asawa ka niya. Manugang ka ng pamilyang to. Anong masama kung kukuha ka ng gamit dito? Pero hindi natin nahanap ang winning ticket. Ibig sabihin, na kay Chenmo pa rin ang totoong ticket. Habang mas nag-aalala siya sa dalawang yun, mas madali nating makokontrol ang dalawang matandang yun. Illegal trespassing, naghahalongkat ng mga gamit, nananadiyan ng paninira ng ari-arian. Malinaw ang kuha sa video. Sapat na ba to? Sapat na para magkaproblema sila sa pagpapaliwanag, pero hindi sapat para makulong sila ng tuluyan. Pwede nilang idailan na asawa mo si Suman, at sabihin kumuha lang siya ng gamit sa bahay. Pwede ring sabihin ni Joe Kiming na sinamahan niya lang siya, kaya hindi pa to sapat. Hindi nila mahanap, hindi sila titigil sa paghahanap sa tiket. Sino ang susunod nilang pupuntahan? Ang mga magulang ko. Nailipat mo na sa ligtas na lugar ang mga magulang mo. Hindi nila alam. Gusto ka lang nilang painan para pumunta doon. Alam ko. Anong balak mong gawin? Papaniwalain ko silang kumagit ako sa pain. Hobby, salamat naman at nandito ka na. Magulo ang buong bahay ni Nanay at Tay. Sobrang natakot ako. Pare. Nasaan ang mga magulang mo? Ayos lang ba sila? Hindi ko rin sila makontak. Hindi makontak. Baka naman dinala nila ang tiket at pumunta sa ibang lugar. Anong ibig mong sabihin? Naisip ko lang naman. Huwag kang mag-alala. Hanapin muna natin sila. Hobby, si Nanay at Tay, may madalas ba silang pinupuntahan? Pupuntahan ko muna ang lumang bahay na tinirhan nila dati. Sasamahan na kita. Huwag na. Ako na lang. Sundan mo siya. Baka patibong to. Kahinaan niya ang mga magulang niya. Sa sobrang pag-aalala niya ngayon, mukhang hindi siya nagpapanggap. Habang mas nakabuntot kayo, mas halatang desperado kayo. Huwag mong hayaang makawala, manahimik ka. Buwisit, buwisit. Nawala natin siya. Siguradong may tumutulong sa kanya. Nawala na sila. Oo, hindi basta-basta si Suko si Joe Kiming. Iimbestigahan ka niya. Hayaan mo siyang mag-imbestiga. Attorney. Shen, may isang Mr. Joe na gusto raw magkonsulta tungkol sa isang kaso. Attorney. Shen, tama. Ikinagagalak kong makilala ka. Maupo ka. Anong problema ang gusto mong isangguni? May kaibigan ako. Kamakailan lang, nagkakagulo sila ng asawa niya para maghiwalay. Nanalo rin siya ng malaking premyo sa loto. Gusto ng asawa niya na hatiin ang ari-arian. Ayaw niyang ibigay. Sa ganitong sitwasyon, kung makuha ng asawa ang tiket, pwede ba siyang pumunta para i-claim ang premyo? Ang pagmamay-ari ng tiket ay nakadepende sa partikular na sitwasyon. Paano kung itinago ng lalaki ang tiket? At ayaw niyang bigyan ng hati ang asawa niya. Maaari itong daanin sa legal na paraan. Legal na paraan. Masyadong mabagal yan, di ba? Ang gusto mong itanong ay malamang hindi tungkol sa batas. Attorney. Shen, anong ibig mong sabihin? Kung nandito ka para sumangguni, tapos na ang mga tanong mo. Kung nandito ka para subukan ako, pwede na rin nating tapusin ito dito. Attorney. Shen, marunong ka palang magbiro.
Na flat ang gulong. Tigil. Huwag mo nang habulin. Bakit ka nandito? Hula ko, pag-iinitan ka ni Joe Kiming. Hindi ka nang huhula. Paano mo ba talaga nalaman ng maaga ang kanilang susunod na hakbang? May mga bagay na kapag sinabi ko, baka hindi ka maniwala. E di magsalita ka hanggang sa maniwala ako. Namatay na ako minsan sa nakaraang buhay. Anong ibig mong sabihin? Nanalo rin ako ng 10 milyon. Dinala ako ni Nasuman at Joe Kiming sa KTV para lasingin. Nagpatawag sila ng mga tao sa kwarto. Tapos ini-report nila ako. Dinala ako para imbestigahan. Kinuha ni Suman ang tiket habang nagkakagulo. Tapos, nagmadali ang mga magulang ko para iligtas ako. Naaksidente sila sa daan. Paglabas ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Sabi ng doktor, hindi na sila na-revive. Pagkatapos, nasa hagdanan ako ng ospital. Narinig ko sina Suman at Joe Kiming na nag-uusap. Patay na ang mga magulang ko. Wala nang aagaw sa tiket. Sumugod ako para komprontahin sila. Nagpambuno kami ni Joe Kiming. Nahulog ako sa hagdan. Paggising ko, iyon na ang sandali ng pagbola ng loto. Alam mong pakinggan ito ay napaka-absurd. Alam ko. Kung susundin ang sinasabi mo, kailan nangyari ang aksidente ng mga magulang mo sa nakaraang buhay? Bukas. Sigurado ka. Hindi ko makakalimutan. Kung ganoon, ang susunod nilang hakbang, siguradong iikot sa pag-atake sa mga magulang mo. Akala nila nasa mga magulang ko ang totoong tiket, kaya hindi tayo pwedeng magtago lang. Ang pagtatago ay para lang mabuhay, para mapatigil sila. Kailangan nating palabasin sila. Paano? Magpakawala ng balita na siguradong kakagaitan nila. Pupunta ang mga magulang ko sa presinto para tumstigo. Kung gusto talaga nilang pigilan, siguradong kikilos sila. Hindi pwedeng sumakay ang mga magulang ko sa kotseng iyon. Syempre hindi pwede. Sa nakaraang buhay, bukas nangyari ang aksidente sa mga magulang ko. Kaya sa buhay na ito, hindi sila ang dapat nasa kotse. Nay, Tay, pumunta kayo sa presinto mamayang hapon. Ipaliwanag nyo ng maayos ang nangyaring paghahalughog sa bahay kahapon. Oo, huwag kayong matakot. Mag-aayos ako ng sasakyan para ihatid kayo doon. Hubby, pupunta sa presinto ang mga magulang mo. Hinalughog ang bahay ng ganoon. Kailangan nilang ipaliwanag ang sitwasyon. Baka kung ano-ano ang sabihin nila. Ano naman ang pwede nilang sabihin? Natatakot ako na baka hindi makapagpaliwanag ng maayos ang mga matatanda at maging problema pa. Ayos lang, ako na ang mag-aayos ng sasakyan. Chen Mo, hindi ka ba talaga sasama sa amin? Nay, mauna na kayo. Susunod ako mamaya, makinig kayo sa anak nyo. Bukas na ang tracker at dashcam. Susundan nila tayo. Umiwas na sa orihinal na ruta ang sasakyan ng mga magulang mo. Iyon ang sasakyan. Haharangean mo ba talaga? Kung hindi natin haharangean, mawawala ang totoong tiket. Kiming, huwag kang masyadong damaykit. Manahimik ka. Paano kung may mangyari? Basta makuha natin ang lottery ticket. Sulit ang lahat. Nandito na ang pagkakataon. Dahan-dahan lang. Hindi sila humihinto. Pipilitin ko silang huminto. Peke. Suman, Kiming, anong ginagawa nyo? Pinilit niyong pahintuin ang sasakyan namin. Anong gusto niyong nakawin? Misunderstanding lang. Akala ko may nangyari kina tito at tita. Nag-aalala lang ako sa kanila. Nag-aalala kaya sinundan niyo kami at pinilit pahintuin ang sasakyan. Tay, Nay, wala akong kinalaman dito. Pinilit lang ako ni Joe Kiming. Tinuring ka naming parang sariling anak. Paano mo nagawa ito? Tay, Nay, hindi ko talaga alam na gagawin niya ito. Siya ang nagsabi na sumama ako. Suman. Ngayon sa akin mo isisisi ang lahat. Ikaw naman talaga. Ikaw ang nagsabi na nasa mga magulang ko ang totoong tiket. Ikaw ang nagpumilit na harangin ang sasakyan. Kung hindi mo sinabing pinalitan ni Chen Mo ang tiket, hahanapin ko ba siya?
Suman, nagpakasal ka sa pamilya namin. Kailan ba kami nagkulang sa iyo? Nay, mali ako. Alam ko na talagang mali ako. Huwag mo akong tawaging Nay. Pagsunod at pagpilit na huminto, intensyong manakit, nakarecord ang lahat ng ito sa loob ng sasakyan. Anong nakarecord? Wala naman akong sinaktan, ha ha ha. Kaya nakakatayo ka pa dyan at nakakapagsalita. Shenmo, ang galing mong magpanggap. Bakit hindi ko napansin noon na ganito ka pala kat-uso? Akala mo ba panalo ka na dahil dito? Kiming, hintayin mo ako. Lumayas ka. Hindi ba't sinabi mo kanina na pinilit lang kita? Shenmo. Akala mo ba panalo ka na dahil dito? Hobby, mali ako, talagang mali ako. Nalinlang lang ako ni Joe Kiming. Siya ang palaging pumipilit sa akin, nalito lang din ako. Nung ninakaw mo ang lottery ticket, pinilit ka rin ba niya? Ako, natakot lang ako noon na baka may wala mo. Nung pumunta ka sa Prize Redemption Center, natakot ka rin ba na may wala ko? Ninakaw mo ang lottery ticket, Nay. Hindi po totoo yan. Tinulungan ko lang siyang itago ito. Itinago hanggang sa makarating sa Prize Redemption Center. Sabi mo tinulungan mo lang akong itago. Bakit palihim kang pumunta para kunin ang premyo? Ako, gusto ko lang kumpirmahin kung totoo o hindi. Kumpirmahin kasama si Joe Kiming. Suman, naging mabuti ang pamilya namin sa iyo. Nay, alam ko na talagang mali ako. Tulungan niyo akong pakiusapan siya. Shenmo, magiging mabuti na akong asawa mula ngayon. Nay, huwag mo akong tawaging Nay. Shenmo, talagang magiging ganito ka ba kalupit? Ikaw ang naunang naging malupit. Kung hindi mo ako bibigyan ng kapayapaan, hindi rin kita bibigyan ng kapayapaan. Hello sa lahat, ako si Suman. Ang asawa kong si Shenmo ay nanalo ng 10 milyon ilang araw na ang nakalipas. Akala ko noong una, magkakaroon na kami ng magandang buhay. Ang labanan sa opinyon ng publiko ay hindi madadaan sa pagmamakaawa, kailangan ng ebidensya. Ang relasyon ni Suman at Joe Kiming, imposibleng walang naiwang bakas. Mga record sa hotel, CCTV footage, mga resibo ng ginastos. Basta tumugma ang timeline, maiintindihan din ito ng mga netizens. Imbestigahan mo. Iniimbestigahan na. Hayaan mo muna siyang magpanggap. Pinalaki mo ng ganito ang issue. Hindi ka ba natatakot na hindi mo na ito makontrol? Ngayon, minumura na ng mga netizens si Shenmo. Ano naman ang magagawa niya sa akin? Hindi na si Shenmo ang dating Shenmo na nakilala natin. Ano naman ngayon? May ebidensya ba siya? Habang mas nananahimik siya, mas iisipin ng mga netizens na guilty siya. Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos ang issue sa pekeng ticket, kaya kailangan muna nating sirain ang pangalan niya, para kapag naghiwalay kami at hinati ang ari-arian, wala siyang laban. Suman, mas malupit ka pa kaysa sa inaakala ko. Kung hindi ako magiging malupit, paano natin makukuha ang 10 milyon? Mga litrato sa labas ng hotel, oras ng check-in, at mga resibo, tumugma na ang lahat sa timeline. I-post mo na. Puro katotohanan lang ang i-post mo. Huwag kang maglagay ng emosyon. Paano niya nalaman ang mga ito? Hindi basta-basta ang abogadong kasama ni Shenmo. Anong gagawin natin ngayon? Sino ang hahanapin mo? Si Joe Kun. Sira na ba ang ulo mo? Hindi mo pa nga nababayaran ang utang mo sa kanya. Kung hindi natin siya lalapitan, pareho tayong walang makukuhang pera. Joe Kiming, handa na ba ang pera? Boss Kun. May negosyo akong nagkakahalaga ng 10 milyon. Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Totoo ito, nanalo si Shenmo ng 10 milyon sa loto. Hindi pa niya ito nakukuha. Nasa iyo ba ang winning ticket? Wala pa sa ngayon. Pero alam kong itinago niya ito. HMPH. Wala sa iyo pero ang lakas ng loob mong sabihing negosyo ito. Boss Kun, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang pera sa loob ng 3 araw.
Kapag hindi mo nakuha ang pera sa loob ng 3 araw, buhay mo ang kapalit. Baka totohanin ni Zhao Kun ang banta niya sa iyo. Kaya niyang gawin ang lahat. Anong gagawin natin ngayon? Siguradong nasa kamay pa rin ni Chen Mo ang totoong tiket. Doon. Masyado nang matagal ang utang mo sa akin. Boss Kun, babayaran ko talaga. HMPH, aasa ka sa 10 milyong negosyo mo. Nanalo talaga si Chen Mo ng 10 milyon. Kapag nakuha natin ang totoong tiket, magkakapera na tayo. Nabalitaan ko ang tungkol sa pekeng tiket. 2 tanga, nagnakaw na nga lang ng tiket, nagkamali pa. Pinalitan ito ni Chen Mo ng maaga. Ibig sabihin, hindi siya tanga. Nasaan ang totoong tiket? Kung wala sa kanya, malamang itinago na niya ito. Kung gayon, pilitin natin siyang ilabas ito. Boss Kun, tutulungan mo ba ako? Hindi kita tinutulungan. Kinukuha ko lang ang pera ko. Kapag hindi mo nakuha ang pera sa loob ng 3 araw, huwag ka nang magpapakita sa akin. Mr. Chen, na-verify na po ang inyong tiket. Ang premyo ay dadaan sa tamang proseso, at ipapasok sa inyong account. Salamat po. Salamat. Ngayong na-claim na ang totoong tiket, wala na silang mapapala kahit agawin pa nila ito. Ligtas ba ang pera? Tutulungan kitang protektahan ang account mo, at proteksyon ng mga ari-arian, kahit papaano. Hindi natin pwedeng hayaang gamitin nila ang kasal nyo, para basta nalang kunin ang pera. Gusto kong makasiguro, na ang mga magulang ko, ay hindi mapapahamak dahil sa perang ito. Unang hakbang pa lang ang pagtago sa pera. Hindi pa nila alam na nakuha mo na ang premyo. Iniisip pa rin nilang na sa'yo ang totoong tiket. Hayaan mo lang silang mag-isip ng ganyan. Gusto mo pa rin ba silang painan? Ligtas na ang pera. Ngayon, hayaan na natin silang tapusin ang mga krimen nila. Hindi pa rin kinukuha ni Chen Mo ang premyo. Ibig sabihin, nasa kanya pa rin ang totoong tiket, pero nag-iingat na siya sa atin ngayon. Paano natin kukunin? Kung hindi natin makuha ang tiket, idaan natin sa batas para mahati ito. Anong ibig mong sabihin? Asawa ka niya. Napanalunan ng tiket habang kasal kayo, may karapatan ka sa hati. Tama, asawa niya ako. Gusto niyang solohin ang 10 milyon. Hindi ganoon kadali yun. Magsasampa ako ng kaso para maghiwalay kami at mahati ang premyo. Ideklara muna nating conjugal property ang pera, basta't may pitito sa korte. Hindi niya makukuha ang pera ng ganoon kadali. Gusto akong takasan ni Chen Mo. Hindi ganoon kadali yun. Sinusubukan na niyang kunin ang simpatiya ng publiko. Magaling talaga siyang umarte. Marami na ang kumakampi sa kanya ngayon. Alam ko. Sa mga ganitong oras, hindi natin siya pwedeng patulan. Hindi ako makikipag-away. Pero may mga paglabag siya sa kasal nyo. Pagnanakaw ng lottery ticket, pagsabuat sa paninira sa'yo sa Jinhai KTV. Ilegal na pagpasok sa bahay ng mga magulang mo. At ang bawal na relasyon nila ni Zhou Qiming. Sapat na ba ang mga ito? Sapat na para ay laban sa korte. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang makukuhang kahit isang kasing. Siguradong may nakahanda pa siyang plano. Kung gusto niyang patunayan na may karapatan siyang hawakan ng pera mo, gagamitin niya ang mga pangako mo sa kanya noon para baligtarin ang sitwasyon. Yung kasulatang ginawa mo, na ibibigay mo sa kanya ang buong sweldo mo pagkakasal nyo. Siguradong ilalabas niya yon, Mr. Chen, na panalunan ng premyo habang kayo ay kasal pa. Naniniwala ang aming panig, na ang premyo ay dapat ituring na conjugal property, at dapat hatiin ayon sa batas. Tumututol ang aming panig. Ano ang dahilan ng inyong pagtutol? May mabigat na kasalanan si Suman. Bukod pa rito, pinaghihinalaan siyang nagnakaw ng tiket at malisyosong naglipat ng mga ari-arian at nakipagsabuatan para manaira. Mr. Chen, wala akong ginawang ganyan. Chen Mo, ilang taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Kailangan mo ba talaga akong suruan ng ganito? Noong kayo ni Zhou Qiming ay pumunta sa Redemption Center, naalala mo rin ba na mag-asawa tayo? Mr. Chen, pakiusap, huwag mong idaan sa emosyon ang pag-atake sa aking kliyente. Ito ay mismong isinulat ni Chen Mo, na lahat ng kita niya pagkatapos ikasal ay ipapahawak sa akin. Dahil si Mr. Chen noon
ay matagal nang ipinagkakatiwala ang kanyang kita sa aking kliyente. Kung gayon, ang napanalo ng premyo ay dapat ding sumailalim sa conjugal property. Chen Mo, sinabi mo noon na habang buhay kang magtitiwala sa akin. Ngayong nagkapera ka na, bigla ka na lang magbabago. Isang bagay lang ang mapapatunayan ng kasulatang yan. Napatunayan ng alin? Pinapatunayan nito na pagkatapos ikasal ni Mr. Chen, matagal na niyang ibinibigay ang kanyang kita kay Suman para pamahalaan. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi sapat. Sa mga nakalipas na taon, ang sweldo ni Mr. Chen ay buwanang inililipat sa account ni Suman. Pero mula sa account ni Suman, may malaking halaga ng pera na napunta kay Joe Kiming. Ang kasunduang ito ay hindi mo proteksyon. Sa halip, pinapatunayan nito na matagal mo nang kinokontrol ang pananalapi ni Mr. Chen, at inililipat ang inyong conjugal property sa ibang tao. Ang mga oras ng paglipat ng pera na ito ay tumutugma sa pag-check-in ninyo ni Joe Kiming sa hotel, mga gastos sa KTV, at mga ginastos bago at pagkatapos makuha ang peking premyo sa loterya. Pautang iyon. Nasaan ang kontrata ng pautang? Nasaan ang record ng pagbabayad? Hindi ko na masyadong matandaan. Karamihan doon ay normal na gastos lang. Kung gayon, kailangan ng mas malalim na investigasyon tungkol sa isyu ng paglipat ng ari-arian. Kailangan pa itong patunayan. Chen Mo, gusto mo ba talaga akong patayin? Nalaman na ang mga bank records ni Joe Kiming. Gawan natin ng peking records. Paano? May kilala si Zhao Kun. Papayusin ko sa kanya ang mga records. Kunin mo ito. Sabihin mo na ang perang inilipat sa iyo noon ay inutang mo lahat. Uobra ba ito? Ginawa ito ng mga tao ni Zhao Kun. Mukhang walang problema. Paano kung ituloy ni Shen Ziyi ang investigasyon? Isa lang siyang abogado. Kaya ba niyang alamin ang lahat ng gastos natin? Paano kung ituloy ni Shen Ziyi ang investigasyon? Basta't mapatunayan mo na hindi mo inilipat ang conjugal property ninyo. May pagkakataon ka pang makuha ang premyo. Hindi pwedeng wala akong makuha kahit isang cash-in. Kung wala kang makuha, tapos na rin ako. Ito ang mga pautang sa pagitan ng aking kliyente at ni Joe Kiming, at ang mga detalye ng pagbabayad. Pinapatunayan nito na ang mga transaksyong pinansyal noon ay hindi paglipat ng conjugal property. Sinabi ko na sa iyo noon, normal na transaksyon lang ang mga iyon. Normal na transaksyon. Ang mga tinatawag na pautang na ito, sa araw na inilipat ang pera, gumasto si Joe Kiming sa hotel. Ang mga tinatawag na pagbabayad na ito, ay tumutugma sa mga karagdagang gastos sa KTV, at ang halagang ito, ay napunta sa account ng utang ni Joe Kiming. Ang katibayan ng pautang ay ginawa lang pagkatapos. Ang oras, halaga, at layunin ay hindi tumutugma lahat. Ako, hindi ko alam. Pinag-ayos ko lang sila ng mga materyales. Sila. Suman, habang pilit mong tinatakpan, mas lalong lumalabas ang mga butas. Bistado na ang problema sa peking records. Susunod, magpapanik na sila. May nagtatanong tungkol sa atin sa ibaba. Tito, kayo po ba ang tatay ni Chen Mo? Sino kayo? Huwag kayong kabahan. Gusto lang namin kayong paalalahanan. Paalalahanan tungkol saan? Ang anak ninyo. May nakabangga siyang hindi dapat banggain kamakailan. Sabihin niyo sa kanya na huwag masyadong sagarin ang mga bagay-bagay. Pinagbabantaan niyo ba kami? Masyado naman kayong nag-iisip. Nag-uusap lang tayo. Sabihin niyo kay Chen Mo, iurong ang kaso at itigil ang pag-iimbestiga sa mga records. Tapos na akong magsalita. Huwag kalimutang iparating sa kanya. Nay, ayos lang po ba kayo? Wala to, nagulat lang ako. Nakuhanan ko sila ng litrato, pati ang plaka ng sasakyan. May CCTV sa gate ng subdivision. Natanong ko na rin sa admin. Pwede nating makuha ang footage. Tay, huwag mong isipin na solohin ang lahat. Ngayon, hindi na ako magiging pabigat sa'yo. Pwede itong gamitin bilang ebidensya ng pagbabanta. Mga ebidensya ng pananakot. Malalaman ba natin kung tauhan nino sila? Susundan natin ang plaka at mga koneksyon nila. May isa pa. Ano yon?
Ginamit ni Joe Kiming ang identity mo noon, para sa isang illegal na garantiya. Ilang taon na to, isang lumang dokumento ng garantiya. Hindi ako pumirma niyan kailanman, peke ang pirma na to. Pero totoo ang identity information, lahat ng ebidensya ngayon ay nakaturo kay Joe Kiming. Hindi ito simpleng utang lang, may kinalaman ito sa utang niya kay Zhao Kun. Kaya matagal na niya akong ginawang scapegoat. Base sa mga dokumento ngayon, ang loterya ang nagtulak sa kanila na kumilos ng maaga. Tinuring ko siyang kapatid noon. Matagal ka na niyang pinaplano. Alam ba to ni Suman? Dumaan sa account niya ang ilang pondo. Baka hindi niya alam ang lahat, pero siguradong hindi siya inosente. Ang lalim ng investigasyon niyo ah. Ikaw ang gumawa ng dokumento ng garantiya. Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ginamit mo ang identity ko para maging guarantor kay Zhao Kun. Pare, huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Naniwala talaga ako sa iyo noon. Ang tanga mo kasi. Chen Mo. Akala mo ba ako lang ang nanira sa'yo? Ang mga taong malinis sa paligid mo. Hindi kasing dami ng inaakala mo. Hindi ako natatakot na hanapin mo ako, alam ni Joe Kiming. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Magsalita ka ng malinaw. Marami pang ginawa sina Joe Kiming at Zhao Kun. Pwede kong ibigay ang mga dokumento. Basta palampasin ako ni Chen Mo. Tingin mo ba may karapatan kang magbigay ng kondisyon ngayon? Alam kong nagkamali ako, pero hindi ako ang utak nito. Maraming bagay ang pinilit lang sa akin ni Joe Kiming. Sino ang pumilit sa iyong nakawin ng loterya? Sino ang pumilit sa iyong kunin ang premyo? Ang mag-post ng video para man-ira? Sino rin ang pumilit sa iyo na gawin yun kay Chen Mo? Pwede kong ibigay ang ebidensya ng ledger ni Zhao Kun. Sabi niya pwede niyang ibigay ang ebidensya ng ledger ni Zhao Kun. Anong gusto mong kapalit? Chen Mo, naging mag-asawa rin tayo. Pwede bang? Tutulungan ko kayo. Labanan sina Joe Kiming at Zhao Kun. Para yan sa sarili mo. Hindi para tulungan ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi mo alam ang pagkakamali mo. Natatakot ka lang. Pwede mong isumite ang mga dokumento, pero hindi si Chen Mo ang magdedesisyon kung papagan ang parusa mo. Kung gusto mong ibigay, ibigay mo. Pero huwag kang umasa na papatawarin kita. Wala kay Joe Kiming ang ledger. Nasa tauhan ni Zhao Kun. Alam ko kung saan to. Ang ebidensya sa ledger ni Zhao Kun ay mas komplikado kaysa sa inakala natin. Mas komplikado. Anong nakita nyo tungkol sa illegal na garantiya at pautang? Pananakot para maningil ng utang. Nandyan lahat sa loob. Nandito ang pangalan mo. Ako na naman. Hindi lang minsan. Kung ang mga utang na ito ay pumutok sa huli, malamang na ikaw ang ituturong. Responsable, kaya ako namatay sa nakaraang buhay. Pinakamadali para sa kanila. Ang mga patay ay hindi makakapagpaliwanag. Ngayong alam na natin, ang koneksyong ito, hindi lang tayo dapat nakatutok kina Suman at Joe Kiming. Si Zhao Kun ang nasa likod nito. Tama. Boss Kun. Mukhang may nag-iimbestiga sa ledger. Sino? Malamang yung babaeng abogado sa tabi ni Chen Mo. Shen Ziyi. Opo. Ang walang kwentang Joe Kiming na yun. Kahit ordinaryong empleyado hindi kaya. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwedeng patuloy na lumabas ang ledger. Mahirap dalawin si Chen Mo. Unahin na muna natin yung kasama niyang may alam sa batas. Shen Ziyi. Ipaalam sa kanya na may mga bagay na hindi dapat iniimbestigahan.
Nandito na naman. Nasa monitoring area ako sa unang palapag ng mall. Sinusundan na nila kayo, HMM. Sino kayo? Ang ginagawa ninyo ngayon ay labag na sa batas, Attorney. Shen, huwag masyadong kabahan. Gusto kang makita ng boss namin. Malalaman mo rin pagdating doon. Sino ang boss ninyo? Bitiwan niyo ako. Hello. Shen Mo, nasa akin si Attorney. Shen. Joe Kiming, anong binabalak mo? Kung gusto mo siyang iligtas, magdala ka ng pera. Huwag kang tatawag ng pulis. Shen Mo, huwag kang padalos-dalos. Ayos lang siya ngayon. Kung hindi ka susunod, hindi ko maipapangako. Anong kailangan mo? Ang totoong lottery ticket at ang account ng premyo. Dalhin mo lahat ng perang kaya mong dalhin. Sa bodega sa timog ng lungsod, wala na sa akin ang lottery ticket. Huwag mo akong lokohin, ang taong tulad mo. Hindi ipagkakatiwala ang 10 milyon sa iba. Pumunta ka ng mag-isa, subukan mong tumawag ng pulis at makikita mo. Kinuha ni Joe Kiming si Shen Ziyi sa bodega sa timog ng lungsod. Ang lakas ng loob mong pumunta ng mag-isa. Ayos ka lang ba? Hindi ka sana pumunta ng mag-isa. Dami mong Saturday, buksan mo ang kahon. Nandyan ang kailangan mo. Sipin mo papunta rito. Totoo na ito ngayon. Pwede mo na itong i-claim. Shen Mo, kung sumunod ka lang sana agad, hindi na sana umabot sa ganito. Pakawalan mo siya, bakit ka nagmamadali? Nasaan ang account ng premyo? Ibinigay ko na ang ticket, hindi mo makukuha ang account. Niloloko mo ba ako? Mula nang dukutin mo siya, hindi na ito tungkol sa pera. Ano ito? Ang mga ginawa mo ngayong gabi. Pagdukot ng abogado, pangingikil, illegal detention. Ngayon, ginawa mo na lahat ng krimen. Shen Mo. Huwag kayong kikilos. Hindi ito tulad ng nakikita ninyo. Patawad. Hindi ngayon ang oras para humingi ng tawad. Shen Mo, nilinlang mo na naman ako. Ikaw ang nagpapunta sa akin dito. Joe Kiming, mangyaring makipagtulungan ka sa investigasyon. Wala akong kanidnap. Si Shen Mo ang nagpapunta sa akin dito. Kinuha ko sa ibaba ng tinitirhan ko. May mga tauhan ka pa ba rito? Magsalita naman kayo. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Akala mo ba tapos na to dahil nahuli niyo ako? Hahaha, hindi rin makakatakas si Suman. Siya ang nag-utos sa akin na saktan ka noon. Siya ang nagsabing nanalo ng 10 milyon si Shen Mo. Dapat lang siyang makulong. Dalhin na yan. Gusto mo bang pumunta muna ng ospital para sa mga sugat mo? Linawin muna natin ang mga nangyari. Nabanggit kanina ni Joe Kiming si Suman. Iimbestigahan namin itong muli. Ang kinalaman niya sa insidente sa Jinhai KTV, sa isyu ng loto, at sa nangyaring trespassing. Aayusin at isusumite ko ang mga kailangang ebidensya. Pati na rin ang nangyari sa bodega. Kailangan namin ang kooperasyon ninyo sa kasong ito. Makikipagtulungan ako sa pagbibigay ng salaysay. Nagsisimula ng ilaglag ni Joe Kiming si Suman. Maglalaglagan din silang dalawa kalaunan. Susunod na madadami dyan si Suman. Matagal na siyang sangkot dito. Ayon sa salaysay ni Joe Kiming, kasabwat ka raw sa paninira kay Shen Mo. Hindi, wala akong kinalaman dyan. Kagagawan lahat yan ni Joe Kiming. Bakit ka pumunta sa Jinhai KTV ng gabing iyon? Nabalitaan kong napahamak si Shen Mo. Nag-alala ako sa kanya. Kayo ni Joe Kiming, bago at pagkatapos manalo ni Shen Mo sa loto, ay ilang beses nag-usap. Magkaibigan lang kami. Kinuha mo ang tiket ng loto. At pumunta kayo ni Joe Kiming sa Redemption Center. Isang malaking hindi pagkakaunawaan yan. Akala ko pinapatago lang sa akin ni Shen Mo. Kayo ni Joe Kiming, pinasok nyo ang bahay ng mga magulang ni Shen Mo, at naghalongkat ng mga gamit.
Hindi rin yan totoo. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng ito. Ako. Niloko lang ako ni Joe Kiming. Chen Mo. Kailan ka pa nagsimulang maghinala sa akin? Mula ba noong araw na lumabas ang resulta ng loto? O mas maaga pa roon? Bakit alam mo ang lahat? Alam mo ba? Nadadalhin ka ni Joe Kiming sa Jinhai KTV. Bakit alam mong nanakawin ang tiket ng loto? Bakit alam mong pupuntahan ko ang mga magulang mo? Dahil pinatay niyo na ako noon. Anong ibig mong sabihin? Naiintindihan mo ang sinabi ko? Imposible. Imposibleng kayo ni Joe Kiming. Pinasok nyo ang bahay ng mga magulang ni Chen Mo, at naghalongkat ng mga gamit. Hindi rin yan totoo. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng ito. Ako. Niloko lang ako ni Joe Kiming. Chen Mo. Dahil pinatay nyo na ako noon. Hindi lang siya nanghuhula. Alam na niya mula pa sa simula. Alam niyang kukunin ko ang tiket. Alam niyang magse-set up si Kiming. Alam niyang pupuntahan natin ang mga magulang niya. Bumalik nga talaga siya mula sa nakaraan. Boss Kun, kailangan kitang makausap. Sinasabi mo bang si Chen Mo ay nakikita ang hinaharap? Nababaliw ka na sa takot? Hindi. Siya mismo ang nagsabi. Sabi niya pinatay ko na raw siya noon. Bumalik mula sa nakaraan, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Paano mo ipapaliwanag na alam niya ang bawat galaw natin? Simple lang ang paliwanag dyan. May hawak siyang mas matibay na ebidensya. Hindi niya nakikita ang hinaharap. Matagal na niyang hawak ang buntot natin. Ano nang gagawin natin? Ano ba ang pinakamahalaga sa kanya? Ang mga magulang niya. Kung ganun, unahin natin ang mga magulang niya. Ikaw pala si Chen Mo. Zhao Kun, mukhang alam mong ako ang pinagkakautangan ni Joe Kiming. Huwag ka namang magsalita ng ganyan kasakit. Negosyante ako. Ang pagbabanta sa matatanda ay negosyo rin. Masyadong nakikialam si attorney. Shen, minsan, hindi iyon maganda. I-address mo ang kaso at huwag nang mag-imbestiga. Kunin mo ang premyo mo. Kukunin ko ang pera ko. Para tahimik na ang lahat. Maling tao ang binabangga mo. Hindi ako nagkakamali. Matanda na ang mga magulang mo. Hindi na nila kakayanin ang gulo. Subukan mo silang galawin. Tingnan natin kung marunong kang lumugar. Anak, lilipat na naman ba tayo? Nay, hindi naligtas dito. Dahil ba yun sa lalaki kanina? Sige, lilipat na tayo, para hindi na kami makadagdag sa problema mo. Mas mapanganib si Zhao Kun kaysa kay Joe Kiming. Hindi siya basta-basta padalos-dalos. Kung ganun, pilitin natin siyang magpadalos-dalos kahit minsan. Ligtas na ang pera. Pero hindi niya alam yun. Gusto mong magpakalat ng balita na ililipat ang premyo. Oo, kapag naniwala siya, siguradong gagawa siya ng paraan para makuha ang impormasyon ng account. Iyon ang magiging katapusan niya. Nay, Tay, dadalhin ko muna kayo sa ligtas na lugar. Mag-iingat ka, anak. Opo. Boss Kun, si Chen Mo, ililipat daw ang premyo. Bantayan mo ang galaw ng account, maliwanag. Boss Kun, may balita na ililipat ni Chen Mo ang premyo sa ibang account. Maaasahan ba ang balitang yan? Galing mismo sa mga taong malapit sa kanya. Sa wakas, nataranta rin siya. Lalapitan na ba natin siya ng direkta? Walang silbi kung direkta natin siyang lalapitan. Hanapin mo ang mga tao sa bangko. Gusto kong malaman ang galaw ng account. Maliwanag, huwag kang mag-iiwan ng bakas. Chen Mo, gusto kong makita kung saan mo itatago ang pera. Nagsimula ng makipag-ugnayan ang mga tao ni Zhao Kun sa mga tauhan ng bangko. Nakaposisyon na ang mga pulis. Basta't patuloy silang humingi ng impormasyon ng account, mag-iiwan sila ng record. Record ng contact, daloy ng pondo, pinagmulan ng utos. Lahat yan mapag-uugnay natin. Ito ang unang pagkakataon na talagang nagkamali si Zhao Kun. Hindi pa sapat yan, may kilos din sa panig ni Joe Kiming. Gusto niyang iligtas ang sarili niya. Handa siyang ilaglag si Zhao Kun. Malalaman ba to ni Zhao Kun? Malalaman niya rin agad. Boss Kun, balak magtaksil ni Joe Kiming. Kung ganun, patahimikin niyo siya, maliwanag. Bakit ka nandito? Pinapasabi ni Boss Kun. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo.
Si Joko ang unang nagtulak sa akin sa sitwasyong ito. Hindi mo pa binabayaran ang utang mo. Pinalpak mo pa ang trabaho. Tapos gusto mo pang ilaglag ang boss. Kung susubukan mong magsalita, maraming tao sa labas na handang gumawa ng trabaho para kay Boss Kon. Sige, gusto nyo pala akong mamatay. Kaya kung ilaglag si Jowkon, pero kailangan mo akong tulungan. Tulungan saan? Tulungan mo akong mapababa ang sentensya ko. Iligtas mo ang buhay ko. Wala kang karapatang magbigay ng kondisyon. Shenmo, huwag mong kalimutan na si Jowkon ang nag-utos sa akin. Ikaw ang nagplano ng nangyari sa KTV. Ikaw ba ang tumawag sa babae? Ikaw ba ang tumawag ng pulis? Pati ba ang mga magulang ko? Pinupuntirya mo. Pwede kang magpaliwanag ayon sa batas, pero huwag mong gawing bargain ng cheap ang paliwanag mo. Alam ko kung ano ang pinakagusto mong itanong, yung aksidente ng mga magulang mo. Pwede kong sabihin sa'yo. Kung paano nila orihinal na binalak saktan ang mga magulang mo. Sabi nila, sa nakaraang buhay mo, pagkatapos maaksidente ng mga magulang mo, hindi sila agad namatay on the spot. May hininga pa ang nanay mo noon. Nandoon din si Suman. Nakita niya. Tapos, natakot siyang tumawag ng pulis. Natakot siyang mabunyag ang tungkol sa loterya. Natakot siyang hindi natin makuha ang pera. Kaya pinaalis niya ako. Sabi niya, umalis na muna tayo. Pabayaan na natin. Pinanood niyo lang silang mamatay. Shenmo, huwag mong hayaang maging katulad kanila. Gusto kong harapin nila ang mga ginawa nila. Handang magbigay ng karagdagang salaysay si Jo Kiming tungkol sa mga sitwasyon ni na Jowkon at Suman. Pakiberipika ng mabuti ang motibo ni Suman sa nangyaring aksidente at ang antas ng kanyang partisipasyon. Iimbestigahan namin ito ayon sa batas. Ayos ka lang ba? Hindi ito ang oras para magpadalos-dalos. Alam ko. Ipatawag niyo na si Suman. Suman, sumama ka sa amin. Ayon sa karagdagang salaysay ni Jo Kiming, kasabwat ka sa pagpaplano na kunin ang loterya, at sa mga kritikal na sandali, kahit alam mo ang panganib, pinili mong itago ito. Sinisiraan niya ako. Ngayon, para iligtas ang sarili niya, isinisisi niya sa akin ang lahat. Tingnan mo ang mga materyales na ito. Sabi mo hindi mo alam ang plano ni Jo Kiming, pero sa bawat pagkakataon, nandoon ka, at nakinabang ka. Gusto ko lang naman ng magandang buhay, kaya nakipagsabuatan ka para ipahamak ang sarili mong asawa. Hindi ko ginustong umabot sa ganito. E ano ang gusto mong mangyari? Shenmo, gusto ko lang talaga ng magandang buhay. Kaya sinira mo ang pamilya ng iba. Hindi ko ginustong patayin ka, Nay, Tay, hindi ko talaga ginasto ito. Hindi ka lang tumigil. Sino kayo? Miss Su, gustong makipagkita sa'yo ni Boss Kon. Ayoko. HMPH, wala kang magagawa. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Wala akong sinabi. Kung may sinabi ka man o wala, si Boss ko na ang baalang humusga. Pwede akong hindi tumstigo. Pwede akong manahimik na lang. Huli na. Shenmo, iligtas mo ako, Shenmo. Hindi talaga ako magkukwento ng kung ano-ano. Pakawalan niyo na ako. Sabi ni Boss Kon, hindi mapagkakatiwalaan ang bibig ng mga katulad mo. Huwag kayong gagalaw. Shenmo, alam ko namang may pakialam ka pa rin sa akin. Iniligtas mo ako. Mahal mo pa rin ba ako? Iniligtas kita dahil kailangan mong mabuhay para humarap sa paglilitis. Wala na ba talaga tayong pinagsamahan? Mula nang galawin mo ang mga magulang ko, nawala na ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang ledger ni Jowkon. May kopya ako rito. Ibibigay ko ang lahat. Nakalista sa ledger ang matagal ng ilegal na paggarantiya ni Jowkon.
Ang kadena ng pananakot, pangungulekta ng utang, at pagpapautang para kumita. Nandito ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Chen Mo. Sa inisyal na pagsusuri, ilang beses nang ninakaw ang impormasyon ng pagkakakilanlan mo. Kaya pala handa na silang ipasa sa akin ang utang. Kung may nangyari sa'yo sa nakaraang buhay, mas madali nilang maipapasa sa'yo ang responsibilidad. Ang mga ebidensya ngayon ay sapat na para suportahan ang karagdagang investigasyon sa sindikato ni Zhao Kun. Mabilis itong mapapansin ni Zhao Kun. Handa na tayong hulihin sila. Hindi siya uupo lang at maghihintay na ibigay ni Suman ang mga gamit kay Boss Kun. Anong ibibigay? Backup ng ledger. Kumikilos na ang mga pulis. Anong gagawin natin sa tandang babaeng yun ngayon? Maghanda ng umalis, ngayon na. Kapag nagtagal pa, hindi na tayo makakaalis. Nasaan si Shen Ziyi? Malamang nasa law firm. Siya ang susi. Dalhin niyo siya. Sino kayo? 你们是谁？ Masyadong malalim ang iniimbestigahan mo, attorney. Shen, nadagdagan ka pa ng kasong illegal detention ngayon. Sa ganitong sitwasyon, batas pa rin ang sinasabi mo sa akin. Ang kinatatakutan mo ay ang batas. Ang kinatatakutan ko ay may hamarang sa daan ko. Naibigay na ang ledger. Walang silbi kahit dalhin niyo pa ako. May silbi, darating si Chen Mo. Hindi ba't mahilig siyang magligtas ng tao? Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon. Nasa akin si Shen Ziyi. Zhao Kun, dalhin mo ang pera. Huwag kang tatawag ng pulis, hindi ka makakatakas. Depende yan kung gusto mo pa siyang mabuhay. Chen Mo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Sa lumang pabrika sa kanluran ng lungsod, pumunta ka ng mag-isa. Dumating nga. Hindi ka na sana pumunta. Nandito na ako, at isasama kita paalis. Napakabuti mo namang kaibigan. Sayang nga lang, ang mga mabubuting tao ang pinakamadaling kontrolin. Nasa loob ng kahon ang pera. Pakawalan mo siya. Sinira mo ang napakaraming plano ko. Tapos gusto mo lang siyang isama ng ganoon kadali. Anong gusto mong mangyari? Lumuhad ka. Chen Mo, huwag. Lumuhad ka para hindi na siya masyadong mahirapan. Chen Mo, hahaha, pati pala ang nanalo sa loto ay lumuluhod din. Ang galing mo kasing magkalkula, di ba? Ngayon, kalkulahin mo kung mananalo ka pa. Hindi ako lumuluhod sa'yo. Kundi para sa taong hindi ko naprotektahan sa nakaraang buhay ko. Huwag kang ang magpanggap na baliw. Buksan mo ang kahon. Ano to? Ang magpapakulong sa'yo. Chen Mo, niloloko mo ba ako? Walang perang ibibigay sa'yo. Sapat na ang ebidensya para makulong ka. Huwag. Walang kikilos. Huli na si Zhao Kun. Naaresto na si Zhao Kun. Patuloy naming bi-verify ang mga sinabi mo kanina. Nakulong din siya, mabuti. May ay dadagdag ka pa ba? Meron. Si Suman. Huwag niyang isipin na makakalusot siya. Siya ang unang nagmungkahi na nakawin ang lottery ticket. Sinasabi mo bang si Suman ang unang nag-isip na nakawin ang ticket? Oo, para maging malinaw. Noong gabing manalo si Chen Mo, agad na sinabi sa akin ni Suman. Sabi niya, ang isang walang kwentang tulad ni Chen Mo ay hindi kayang hawakan ang 10 million. Sinabihan niya akong humanap ng paraan para makulong si Chen Mo. Kapag nasira na ang reputasyon niya, mas madali na niyang makukuha ang ticket, makikipaghiwalay siya at kukunin ang pera. Kasabwat din siya sa pag-set up sa Jinhai KTV. Alam niyang ako ang tumawag sa mga tao. Ako ang nagplano. Pero alam niya ang lahat mula simula hanggang huli. Huwag lang ako ang hulihin niyo. Mas masama pa siya sa akin. Sinabi ni Zhou Qiming na ikaw ang unang nagplano na nakawin ang ticket. Nagsisinungaling siya. Sabi niya alam mo ang setup sa KTV. Siya ang utak nito. Siya ang nagplano nito. Siya ang tumawag ng pulis para sa babae. Alam mo ba ang plano niya? Ang alam ko lang, tutulungan niya akong bawiin ang lottery ticket. Bawiin ang lottery ticket, kay Chen Mo iyon. Asawa niya ako. Kalahati ng pera niya ay dapat sa akin.
May ay dadagdag ka pa ba? Buntis ako. May bata sa sinapupunan ko. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Sinasabi ni Suman na buntis siya. Buntis. Nagbigay siya ng medical report. Saan galing ang report? Iniimbestigahan na. Alam ba ni Joe Kiming? Alam na niya. Buntis siya. Kanino? Hindi mo alam. Nagsisinungaling siya sa inyo. Siguradong nagsisinungaling siya sa inyo. Gusto ko lang bigyan ng buong pamilya ang bata. Bi-verify namin ang report. Ano pa ang kailangang i-verify? Totoo ang report. Hindi nag-e-exist ang report number na ito. Sigurado ka. At ang selyong ito, hindi rin ito ang selyong ginagamit ng ospital namin ngayon. Peke ang report. Ako. Niloko ako. Sino ang nanloko sa'yo? Suman, may bago kang kaso ng pamemeke ng dokumento. Suman, may bago kang kaso ng pamemeke ng dokumento, tungkol sa kaso ng diborsyo ni Chen Mo at Suman, at ang paghahati ng ari-arian. Ayon sa batas, ang hatol ay, pinapayagan ang diborsyo ng dalawang panig, tungkol sa hiling na hatiin ang premyo sa lottery. Dahil sa malaking pagkakamali ni Suman sa panahon ng kasal, hinala ng pagnanakaw ng lottery ticket, masamang intensyon sa pag-aagawan ng ari-arian at iba pang ilegal na gawain. Hindi sinusuportahan ng korte ang kanyang hiling na paghahati. Bakit? Asawa niya ako. Ang mga kaugnay na ilegal na gawain ay tatalakayin sa ibang kaso. Chen Mo, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Naging mag-asawa tayo. Ngayong mayaman ka na, itutulak mo ba ako sa kawalan? Ikaw ang unang nagturing sa akin na patay. Umalis na tayo. Malapit nang magsimula ang paglilitis sa kasong kriminal. Ang akasadong si Suman ay pinaghihinala ang sangkot sa pagnanakaw ng lottery ticket, pakikipagsabuatan sa KTV para man-ira, ilegal na pagpasok sa bahay ng iba, paggawa ng masamang chismis, pamemeke ng mga dokumento at iba pa. Ipinapakita ngayon ng unang grupo ng ebidensya. Alam ng akusado na kay Chen Mo ang lottery ticket, ngunit kinuha niya ito ng walang palem at pumunta sa prize center kasama si Joe Kiming. Pangalawang grupo ng ebidensya, mga materyales kaugnay ng insidente sa KTV. Nahuli na ang lahat ng pangunahing miyembro ng sindikato ni Zhao Kun. Ayon sa ledger at daloy ng pera, matagal nang gumagamit si Zhao Kun ng ilegal na garantiya, pananakot para maningil ng utang at magpautang para kumita, tungkol sa bahagi kung saan ginamit ang pagkakakilanlan mo para sa garantiya. Napatunayan na hindi mo ito alam. At hindi ikaw ang aktwal na pumirma. Ibig sabihin, hindi kailangang akuin ni Chen Mo ang responsibilidad sa ilegal na garantiyang ito. Sa wakas, malinis na ang pangalan ko. Hindi na rin kailangang mag-alala ng mga magulang mo sa mga utang mo. Kung may kailangan pa, kukontakin namin kayo ulit. Salamat sa kooperasyon. Ano na ang nangyari? Nalinaw na ang lahat. Wala akong kinalaman sa mga utang na iyon. Talaga, mabuti naman kung ganoon. Tay, sira na ito, pwede pa bang ayusin? Basta buo ang pamilya, iyon ang pinakamahalaga. Xiao Mo, pwede na ba tayong umuwi? Pwede na tayong umuwi. Huwag kang gumalaw, hindi mo alam gawin yan. Lalo ka lang nakakagulo. Nay, ang tanda ko na, hindi pa rin marunong maghain ng pagkain. Sa paningin ni nanay, kahit gaano ka nakatanda, bata ka pa rin. Nakauwi ka na. Anong tinitingnan mo? Kain na tayo. Anak, mula ngayon, mamumuhay na tayo ng maayos. Sa pagkakataong ito, siguradong magiging maayos na. Chen Mo, malaki ang naitulong sa atin ni attorney. Shen, di ba, mabuti siyang tao. Oo, dapat natin siyang pasalamatan ng maayos. Walang anuman.
Malapit nang matapos ang kaso, pero parang hindi ka pa rin mapalagay. Naalala ko lang ang isang dating kaso. Anong kaso? Isang aksidente sa trapiko. Malinaw na napagbintangan lang ang kliyente, pero kulang ang ebidensya. Sa huli, hindi na namin nabaligtad ang sitwasyon. Mula noon, lagi kong naiisip, kung naging mas maingat lang sana ako noon, kung naging mas maaga lang sana, baka naging iba ang resulta. Kaya pala hindi ka sumusuko ngayon. Ayoko nang makakita ng isang ordinaryong tao, na sinisira ng mga sabuatan ng iba. Ang hustisya ay hindi kusa dumarating. Ito ay unti-unting binabawi. Nagawa mo na. Ano ang mga plano mo pagkatapos nito? Sasamahan ko muna sina Tay at Nay para mamuhay ng maayos. At saka, gusto kong gamitin ang bahagi ng premyo para magtayo ng isang legal aid fund para tulungan ang mga napagbintangan sa mga aksidente sa trapiko at walang pera para ipaglaban ang kaso nila. Gusto mong tulungan ang mga taong katulad mo at tulungan din ang mga taong tulad ni Tay at Nay na hindi makuha ang katotohanan. Hindi ito madaling gawin. Alam ko. Sigurado ka ba? Sigurado. Sige, tutulungan kitang ayusin ang proseso. Salam. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito dahil kailangan. 这次不只是应该的。 Chen mo, malaking pera ang magagastos dito, di ba? Nay, magkano lang ba ang magagastos sa check-up? Huwag kang mag-aksaya ng pera. Itabi mo ang pera para sa kinabukasan. Para naman talaga ito sa inyo para makapamuhay kayo ng panatag. Dati, lagi kaming nag-aalala na maghirap ka. Ngayon, ikaw pa ang nag-aalala para sa amin. Anak nyo ako, obligasyon ko ito. Dito na kayo titira. Tahimik at ligtas dito. Tay, binili ko ito para sa inyo. Hindi ito mahal. Ang pondo ay hindi pwedeng umasa lang sa emosyon. Kailangan ng standard sa pag-aproba at mekanismo sa pag-follow up ng kaso. Ikaw ang magdesisyon. Susunod ako. Ikaw ang nagpondo. Hindi ka pwedeng magpabeya. Susunod ako kay attorney. Shen, may isang humihingi ng tulong na nakakita raw ng balita tungkol sa pondo. Ako. Hindi ko na alam kung lalapit kanino. Sabi nilang lahat, ako raw ang nakabangga, pero wala talaga akong ginawang masama. Upo ka muna. Sabi nila wala akong pambayad sa abogado. Patanjin muna ng mga dokumento. Huwag kang matakot. Sabihin mo muna ang katotohanan. Sabi nila, nagbit daw ako ng red light at nakabangga, pero tandang-tanda ko na bigla na lang siyang sumulpot. Dapat may isa pang CCTV sa gilid ng intersection na ito. Nagtanong na ako, hindi nila ako pinayagang makita. Hihilingin natin ito ng naaayon sa batas. Di talaga bang pwedeng suriin? Hanggat nandyan, pwedeng suriin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay huwag pumirma ng kahit ano, at huwag kang magpatakot. Akala ko walang maniniwala sa akin. Naniniwala ako sa ebidensya. Iba na ngayon. Dito iyon. Kung makukuha natin ito, maipapaliwanag ko na ng maayos. Maliliwanagan din ang lahat. Salamat sa inyo. Hindi mo kailangang lumuhod o magmakaawa. Kailangan mo lang panindigan ang katotohanan. Nagbago ka na. Saan ako nagbago? Dati, lahat ng ginagawa mo ay para sa paghihiganti. Ngayon, legal iligtas ka na ng ibang tao. Hindi ako pwedeng mabuhay palagi sa gabing iyon. May gusto akong puntahan. Saan? Jinhui KTV. Jinhai KTV. Dito nga. Pare, kailangan nating ubusin to. Masyadong naparami ng inom si boss. Chen mo, naging patas ka ba sa akin? Nahihirapan ka pa ba? Nahihirapan, pero hindi na natatakot. Dati akala ko ang 10 milyon ang magpapabago ng kapalaran ko. Ngayon, ang makita ang totoong kulay ng mga tao ang tunay na nagpabago sa akin. Nasa iyo pa rin ang totoong ticket. Na-claim ko na ang premyo. Kopya lang to. Dati akala ko ito ang magliligtas sa buhay ko. Kalaunan, nalaman kong salamin din pala ito na nagpapakita ng tunay na anyo ng mga demonyo. Ngayon, simula pa lang ito. Terror na. 它只是一个开始。走吧。 Nahati ko na ang premyo. Huwag mong ibigay lahat sa amin. Hindi naman namin magagastos lahat yan. Hindi naman lahat para sa inyo. Ang isang bahagi ay para sa inyong pagtanda at pang-araw-araw na gastusin. At ang isa pang bahagi, balak kong gamitin para magtayo ng disenteng negosyo. Napag-isipan mo na ba ng mabuti? Oo. Ang pera ay magandang bagay.
钱是好东西。 Pero nagdadala rin ito ng gulo. Natatakot ka pa ba ngayon? Hindi na. Kayo ba? 你们呢？ Natatakot ba kayo? Pagkatapos ng kaso, pwede ba tayong kumain sa labas kapag may oras ka? Hindi para pag-usapan ang kaso, para lang magkakilala tayo ulit. Hindi para pag-usapan ang kaso. Sa wakas, hindi na mukhang kliyente. Sige, sige. 好， 好， Usapan yan ha. Hindi ba masyadong simple ang lugar na to? Mas mabuti kaysa sa conference room. Hey, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya ito na lang ang pinili ko. Ayos lang. Hindi ba sabi mo gusto mong magkakilala tayo ulit? Ikaw muna ang magsalita. Ako si Chen Mo. Hindi mo na kliyente. Tapos na ang kaso. Gusto kitang makilala ulit. Ngayon, hindi na bilang kliyente at abogado. Hindi na. Kundi bilang Chen Mo at Shen Ziyi. Kung ganoon, magpapakilala rin ako ulit. Ako si Shen Ziyi. Dati, sanay akong ituring na kaso ang lahat ng bagay. Paano naman sa susunod? Susubukan ko ng tingnan ang mga tao bilang tao. Pwede ba? Pwede. Ziyi, busy ka ba palagi sa trabaho? Ayos lang. Tinulungan ka niya ng marami. Dapat magpasalamat ka ng maayos sa susunod, Tay. Alam ko. Basta alam mo, ayos na. Mr. Chen, maraming nagtataka. Pagkatapos manalo ng 10 milyon, ano ang pinakamalaking nakuha mo? Hindi pera. Ano kung ganoon? Nalaman ko na rin sa wakas kung sino ang mga taong dapat protektahan. Ano ang mga plano mo sa hinaharap? Mabuhay ng maayos. At gawin ang lahat para tulungan ang mga naghihintay pa rin sa katotohanan. Tapos ka na ba? Tapos na. Umuwi na tayo at kumain. Sasama rin ba ako? Siyempre. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako pagkatapos manalo sa loto. Sa buhay na ito, nabubuhay ako pagkatapos malaman ang katotohanan.